makakausap natin si Police Superintendent Haris Fama, ang Chief of Operations ng PNP-PIO. Magandang hapon sa inyo, Superintendent Fama, sir. Magandang hapon, Ivan. Okay, of course, makiki-update pa rin kami. Baka meron ho kayong bago. Officially, ano ho yung, what do we have, sir? Kanina po, nagkaroon po tayo ng monitoring sa pangyayari at nalaman nga po natin na may mga masasamang loob na pumasok dito sa lugar na ito. At ang report po ay 4 na suspects. Okay. At nung ginawa nila yung kanilang plano, nagagis ng 2 granada at reportedly yung isa ay sumabog, yung isa ay hindi. Okay. At initially din, yung scene, may naiiwang mga magazine na mga handgun. So most likely high-powered. Sir, sa ngayon meron po pa tayong hawak sa mga suspect? Wala? Nakataka sila? Wala pa po at kasalukuyan po may hot pursuit operation at may mga ginagawa po ang ating PNP members para magkaroon po ng magandang lead para dito sa nangyari. So wala pa tayong kahit na anong lead, kung anong grupo ito, organized. Kasi Yung ito mga siguro ganong dahil kilos, mga high-powered daw ang bit-bit, partner. And they came prepared, obviously. Yes. Oo. Sa tingin po natin dito sa video na ipinalabas, prepared sila. Dahil alam nila yung oras ng pagpasok ng mga magdi-deliver. Tama. Alam din Pinag-aralan talaga, Oo, no? pati yung capability ng mga guards, alam nila kung gaano kalakas yung mga baril nila. At biruin nyo, may 2 granada na hinagi. So ito ay isang organisadong grupo na kailangan po na malaman. Yung CCTV po, meron na tayong mga nakuha. So far with, of course, sa mall po ito, may bangko pa at money changer. I'm sure meron po tayong mga pwedeng makuha doon, ano, na information. Napakalaki po ang tulong ng CCTV kasi ito ay makukuhanan kung anong itsura, kung paano bang execution Estilo, nila. So, kung magkamaling man sila, makita yung mukha nila at ma-compare natin to sa ERAG natin. Okay. Sir, ito ho, magkakaroon na naman ng question mark yung security sa mga malls natin, ano? Kasi nakapasok ho yung mga armado. Hindi lang basta-basta armado. High-powered. High-powered firearms at granada. Ano ho ang balak natin gawin dito? Sa tingin natin, kailangan natin i-recheck yung security measures ng mall. Pag ho ba walang mga insidenteng ganito, wala ba tayong constant na pagpapaalala man lang siguro? Kasi napaka-reactive eh. Pag may mga ganitong insidente, saka natin pupukpukin yung mga mall security. Normally po sa PNP, bumibisita po tayo dito sa mga malls na ito. Semi-annual pa at ang pangyayari. Pero dito sa security ng mall, pwede rin silang kahit na weekly or kahit na monthly. So, titignan natin po ito. At kung may kakulangan, kailangan natin i-remedyo yan. Alam niyo, sir, ako ang talagang nasa mind ko lang ngayon, unang-una, kailangan maging malinaw, ano? Kasi itong pinapakita natin na area, kabisado ko yan eh. Nakikita natin yan, di ba, papasok kami hagdanan, pero may mga shop sa labas. Pero actually, nasa mall na rin naman, ano? Premise ng mall. Pero hindi pa ho sila actually sa loob ng mall. Kung isipin mo, wala doon guard eh, doon sa area na yon. Doon ho ba yung pinangyarihan? O papasok mismo sa mall? Paano ho ba? Ang pagka-describe ay nasa labas pa ng mismong building. Yun. Pero within the mall premises. Okay. So pag akyat dyan sa hagdan, nandun sa gilid. Yung establishmento nila. Ayun. So walang guard dun eh. Ang guard kasi nandoon mismo sa entrance, papasok ng mall. Pero dun sa mga area ng, kung baga nandoon sa gilid ng, within the mall din na premises, pero hindi pa sa loob ng, walang guard na nagro-ronda dun. Kanya-kanyang guard sila, di ba, sir? Maaari sa security preparation yan. Maaring walang guard, pero may CCTV yan. Ang security officers, tinitignan yung mga ganong sinyalis eh. Kaya malamang, hopefully dahil sa investigation ng PNP, makikita So natin ito yung ho, CCTV. na-expose yung vulnerability ng area na yon, Yes. yung nabanggit ni Connie, na hindi pa talaga nakakapasok at walang inspection na Actually, nangyayari. alam mo, partner, yung dun sa mga ganong, ang napansin ko, kanya-kanya silang guard. Correct. Diba, sir, no? Wala talagang mall guard na, probably may mga nagro-ronda, pero mas matindi yung mga kanilang sariling security, eh, no? Hindi lang uniform guard sa mga nandyan eh. May mga nakabarong pa. Ganyan, Kaya I'm very confident na nakita ito, na-record ito. Yes, oo. Meron lang akong tanong lang din, sir, no? Kasi talagang nakakabahala ako. Parang palakas ng palakas ang loob ng mga kriminal. Wala hong pakundangan. Kahit sinong matamaan ng bala basta makapagnakaw. Ano ho ang nakikita natin ngayon na pagbabago in terms of yung psyche ng mga kriminal natin? Well, dito sa pangyayari, hindi lang sa Pilipinas nangyari ito eh. Sa ibang bansa, ganun pa rin. Kaya ang ginagawa ng PNP, yung prevention.
At kailangan kung sakaling may na-identified, dapat parusahan ito, ikulong at maganda yung pagka-present ng ebidensya. Kaya ang isang panawagan natin dito, kung may mga witnesses, Ayun, kita, description ng mga tao, modelo Huwag ng matakot, sasakyan no? ay dapat ibigay at pagtulungan natin para sa kaso nila. Alright. Okay. Maraming salamat, Police Superintendent Haris Fama. Pero dyan lamang po kayo dahil makakasama pa natin si Superintendent Fama hanggang mamaya sa ating programa.